Dumaan si takbo si Elijah kay Jezebel. Oh. Alam niyo ba na ang tinakbuhan ni Elijah sa Mount Sinai, the mountain of God, Horeb? Mount Sinai is Mount Horeb. And where God met Moses, and doon then where God met Elijah. Amen? Salamat sa Panginoon, bro. Isang napakagandang preaching against depression. Na-preach ko na rin yun eh. Yung title ko nga dyan dati, Depression is Real. Oo. Ikaw ba na may habulin ng babae? Siguro naisip niya, babae ang mahabol sa akin. Kasi si Jezebel, maano kasi si Jezebel kay King Ahab eh. Oo. Talagang dominant si Jezebel. Pero mo naman, anak siya, Itbaal. Oh, matindi yung mga background ng ano na yan eh. Oh, matindi yung background ni Jezebel. So, ganun pa man, makikita mo kung paano talaga how God is in control of the life of Elijah. No? Yon ang pinakamaganda roon. No? Iba talaga, brad, pag ma-depress ka, kung ilang beses na akong ma-depress. Oo. Talaga naman. Tumanda na ako lalo rito eh. Sa depression eh. Talaga naman. Pero sige lang. Ang depression, tama yon. Napakaganda ng ano ni Brother Ili. Kasi bakit ka nga naman ma-depress? Yung templo mo nga, templo ng Holy Ghost. Papayag ba naman ng Holy Ghost na bababuyan ka na lang lalo ng demonyo? Hindi na mapapayag yan. Oo. Templo to ng Holy Ghost. Alright? Oo. Templo to ng Holy Ghost. Kaya huwag natin sirain. Brad, guilty din ako dyan. Oo. Pag masarap ang pagkain, Brad, kasi sabi mo, pagkain. Good food. Hala. Well, anyway. Right, Pastor, tanong ko lang. Bakit pinulot siya ng Panginoon si Elijah? Ano, Brad? Hindi siya dumaan ng kamatayan. Kasi hindi nga naman siya he did not taste death. Okay? Kasi si Enoch ganun yung pangyayari niya. Tapos siya. So, ang answer ko diyan, tanungin natin pag nasa langit na. Okay? Kasi ganun talaga ang ano eh, ang endo ng ano niya, ministry sa lupa eh. Kinuha siya ng Diyos eh. Tapos si Elisha ang pinalit sa kanya. Oo. Si Enoch, ganun din. Si Enoch, doon sa sulat, sa Biblia ay he was upright before the Lord. No? And he was not. And he was not. Kapag sabi na, he was not. Ibig sabihin, he was not taste death. No? Kasi nga, kinuha sila ng Panginoon. Parang rapture yung mga yun eh. Okay? Parang gano'n ang nangyayari sa kanila. Hindi katulad ng ibang tao na talagang nagkaranas ng kamatayan. No? So, the Bible is very silent as to why God give them such kind of privilege. No? Na hindi katulad ng ibang tao na talagang nakaranas ng kamatayan. Yung iba, na hirap bago mamamatay. Pero itong mga ito, kinuha diretso eh. How we pray na tayo ganun din. Oh, malapit na. Oh, di ba? The last Trump na nga eh. No? Nanalo si Donald Trump. Malamang naman within the span of 4 years ay talagang mag-rapture na. Okay, last Trump ang pagkasabi. Oh. At the last Trump. Oh. For the angels shall sound the trumpet. Oh, si Trump ba? It does make sense. Baka nagbigay lang Panginoon ng ano ba, sinyales. But anyway, para sa akin, bakit kaya binigyan ng Diyos ng ganong pribilehiyo yung si Elijah na ganon ang kanyang end ng buhay dito sa lupa? Hindi death, kundi ano siya, yung na-rapture siya. Ganon din si Enoch. Because they are upright before the Lord. They are upright before the Lord. So,
Malay natin, tayo din, gagbigyan ng ganong pribilehiyo. Si Moses, nung namatay si Moses, hindi nga alam ng mga Israel kung saan nilibing Oh. And mind you, si Moses and Elijah will be the two witness during the tribulation. Tandaan niya. During the tribulation, si Moses and Elijah will be the two witnesses na ipadala ng Diyos dito sa lupa. And they will prophesy before Israel during the tribulation doon sa kanila. Hindi dito sa kung saan-saang lugar ha. Oh. Ang usapin ng tribulation mga kapatid, ha? Ay dito sa ang epicenter niyan ay dito sa Israel. All right? Kasi yung tribulation ay para sa Israel yan. Yan ang isa sa mga topic natin mamaya. Okay. Amen mga kapatid. Salamat Brad sa once again bro. Salamat sa dumaraan din ako ng depression Brad. Kaya panalangin ko na lamang na talagang hindi lalala ba para naman ay makasurvive. Okay. Sa patuloy ng pag-aaral natin about Christology, today, ang topic natin, the scriptural proofs of Jesus Christ or the scriptural proofs of the pre-existence of Christ. Ibig sabihin na topic natin yung una last time na where was Jesus Christ before He was born of Mary? Saan siya? Kasi ang si Jesus Christ, yung kwento niya, ang kanyang buhay at kanyang pagkamatay ay dito sa New Testament. Tama ho ba? Sa first 4 books ng New Testament. Diyan mo makikita ang kanyang istorya talaga. No? Yung buhay ni Jesus Christ during His earthly ministry. Even ang kanyang yung pagkapanganak ay in the New Testament was called a virgin birth. Alright? So, may mga nagtuturo, may mga grupo nagtuturo na si Mary was an immaculate. Kaya may eskwelahan siguro sa Immaculada Concepcion. Oo. Immaculate meaning sinless. Alright? Mary is not sinless. He's not Jesus Christ na sinless. Kaya pag sinabi mong, turo kasi nila yan. No? Kaya mayroong immaculate conception. Okay? Immaculate conception related to Mary. Kasi mayroong nagtuturo sa kanila na si Mary daw, pagkatapos ipinanganak si Jesucristo ay nanatiling virgin. Ay, hindi naman po ganun ang turo ng Biblia Okay? At saka walang tinuro sa Biblia na ganun. Kwento lang na narrative na si Jesus Christ pinanganak ni si Jesus Christ pinanganak ni Mary via virgin birth through the Holy Ghost by the operation, hindi yung pagsisiping. Kasi ang pinisip nila, nagsisiping daw Mali. By the operation of the Holy Ghost, kaya ganun ang birth ni Jesus Christ. Amen? So, nevertheless, darating tayo dyan. Ang pag-usapan muna natin ay the scriptural proof of the pre-existence. Ano ba yung existent? Existent yung pagkanandyan. No. Si Jesus Christ, bago siya pinanganak, saan siya? Okay? Saan siya? In the Old Testament, maraming magsasabi about Jesus Christ's existence. In the New Testament, ganun din. Alright? So now, as I review, ang unang bersikulo na pinag-aralan natin, the pre-existence of Jesus Christ was in John chapter 1 verse 1. Ano sinabi doon? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen? Again, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So,
para malaman natin kung ano ang tinutukoy sa versikulong yan, pupunta tayo sa verse 14 ng pagkasabi doon, and the Word was made flesh. So, ibig sabihin, tinutukoy dyan ay hindi nasabihin mo lang na berbo or salita, kundi tinutukoy dyan sa verse 14 ang tao. And the Word was made flesh and dwelt among us. Tama. So, sino yun? No? Was made flesh, kumbaga ang Word na existed in the Old Testament, pagdating sa New Testament, nilagyan siya ng katawan. Okay, tama? Nilagyan siya ng katawan and dwelt among us, nananahan kasama natin. Nananahan sa atin. Katulad ng tao, mga kapatid. And this is exactly what happened to Jesus Christ. Tama mo ba? And we beheld His glory. Nakita natin ang kaniyang kaluwalhatian. Bakit kaluwalhatian? Bakit? Because He made a lot of miracles and a lot of powers. He showed His power as God. At hindi magagawa ng tao yan. Ang normal na tao na magkaroon ng mga kapangyarihang ginagawa. Hindi kaya ng tao yan. Sino bang tao na marunong bumuhay ng patay? Wala. Alright? The first miracle that the Lord Jesus Christ had done was during the wedding in Cana. When He turned the water into wine. Tama ho ba? We beheld His glory, at ang kanyang kaluwalhatian, mga kapatid, as of the only begotten of the Father. Many verses in the Bible saying that the Father said, "You are my Son, and today I have begotten thee." Mayroon mga bersikulo na papakita sa Biblia, mga kapatid, na talagang God begotten the Lord Jesus Christ. Kaya tinawag siya Son of God, Son of the Father. Jesus the Son. Okay? Full of grace and truth. Alright? Full of grace and truth. Puno siya ng biyaya at katotohanan. Amen ho ba? Now, First John chapter 5 verse 7. Tingnan mo nga, Brad, kung tama. 1 John chapter 5 verse 7. Tama. For there are three that bear record in heaven, the Father, God the Father, and the Word. And the Word dyan, yung Word dyan ay, yun po yan doon sa John chapter 1, na ang tinutukoy ay si Jesus Christ. Alright. And the Holy Ghost and these three are one. Kaya nga sabi doon sa John chapter 10 verse 30, ang sabi ni Jesus Christ doon, I and my Father are one. Kasi sinabi na dyan, for there are three that bear records in heaven, the Father, the Word or the Son, and the Holy Ghost or the Spirit. And these three are one. Pinatunayan ni Jesus Christ doon sa John chapter 10 verse 30 that I and my Father are one. One meaning they are God. Okay? They have equal power. The attributes of God is three. Anong attributes ng Diyos? Omniscient, omnipotent, and omnipresence. Omnipresent, tama? Omnipotent meaning all-powerful, and omniscient meaning all-knowing, and omnipresent or everywhere. Tama? Kahit saan. Tama ho ba? No? So, doon naman sa book of Revelation, Revelations chapter 19, verse, anong verse ba iyon? Revelation saglit lang, Brad.
1913, hindi 1903, 1913. Ano sabi dyan? And he was clothed with vesture. Sino yon? Ang tinutukoy dyan, si Jesus Christ. Deep in blood, and his name is called the Word of God. So, the name of Jesus Christ, another name of Jesus Christ is the Word of God. Alright? Yan ang simpleng terminology. Another name of Jesus Christ is the Word of God. Kaya pag sinasabi mong in John chapter 1 verse 1, alam mo na kung sino tinutukoy doon. Kaya nga, maliwanag doon sa verse 14, and the Word was made flesh. Kasi the Word there is just Jesus Christ. Amen? Now, another proof of the pre-existence of Jesus Christ is in John chapter 8 verse 58. Tingnan natin, Brad. In John chapter 8 verse 58, Jesus said unto them, Verily, verily, ang kaharap niya ay mga Pharisee, yung gustong pumatay sa kanya, ang mga Israelites. Ang sabi niya, Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. Yan. Kaya dyan mga kapatid, dyan sa John chapter 8 ng Book of John, ay ang mga Pariseo ay gusto na talaga siyang batuhin. Oh. Kasi alam ng mga Pariseo, what does it mean? Kaya nga ang sabi niya, no? Tingnan natin. John chapter 8. John chapter 8 verse 58. Sa John chapter 8, yan, okay. Mayroong sinabi dyan. Doon sa verse 48. Sa verse 49. Sa verse 49, ang sabi ni Jesus Christ, Jesus answered, I have not a devil, but I honor my Father, and ye dishonor me, and seek not mine own glory. There is one that seeketh and judgeth. Verily, verily, I say unto you, if a man keep my saying, he shall never see death. Then said the Jews unto him, Now we know that thou hast a devil. Abraham is dead, and the prophet, and thou seest, if a man keep my saying, he shall never taste of death. Art thou greater than our father Abraham, which is dead, and the prophets are dead? Whom makest thou thyself? Now Jesus answered, If I honor myself, my honor is nothing. It is my Father that honoreth me. Dito sa verse 54 pa lang mga kapatid, kiniklaim na ni Jesus Christ that He was pre-existed. Kaya nga ang sabi niya, Jesus said, if I honor myself, my honor is nothing. It is my Father that honoreth me, of whom you say that He is your God. Yet have not known Him, but I know Him. I know Him. And if I should say, I know Him not, I shall be a liar like unto you. But I know Him, and keep His saying. Your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it and was glad. Kita nyo? Your father Abraham rejoiced to see my day. Even si Father Abraham or Abraham, he is looking forward unto the coming of the Lord Jesus Christ. And the coming of the Lord Jesus Christ in the New Testament, si Abraham is rejoicing to see that day. Ibig sabihin, the Old Testament people, mga kapatid, the Old Testament saints or the Old Testament Israelites, their faith is that they are looking unto the coming of the Messiah. Or they are looking unto the coming of Jesus Christ, kumbaga. Kaya nga nasabi ni Jesus Christ diyan na, your father Abraham rejoiced to see my day. And he saw it, nakita niya, and was glad. Alam na, kaya nga ang materialization ng ganong klaseng pananampalataya in the Old Testament during Abraham's time, wala pang law, tama? Kasi ang law ay sa panahon ni Moses.
yung faith, ang pananampalataya sa panahon ni Abraham is that yung materialization noon ay they will do a offering. Yan. Offering ang pinaka-manifestation ng kanilang pananampalataya sa Panginoon. Amen? Yan ang tinatawag na sacrificial offering, burnt offering, ganon. No? Kasi ang law ay sa panahon ni Moses. So, ngayon, pagkatapos niyan, in verse 57, then said the Jews unto him, thou art not yet 50 years old. Wala ka pa nga 50 anyos eh. Oh. Si Jesus Christ at this time is just 30 years old. Oo. 30 years old. Oh. So, ano nangyari? Jesus answered, the Jews said unto him, thou art not yet 50 years old, and hast thou seen Abraham? Oh. Literal ba yan? Yes, literal. Oh. Literal yan siya. Kasi si Jesus Christ, pag nakipag-usap kay Abraham in the form of angel, ganon. In the form of Melchizedek, ganon. Ganon man in the Old Testament. Kasi pag talagang sadyain ng Diyos na makita siya harap-harapan, mamamatay ang tao eh. Oo. Ganon yan. No man see God and live in the book of Exodus. Pag nakita mo ang Diyos, dido ka talaga. So ngayon, ano sabi? Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. Dito na. Kasi alam niyo kung bakit? Alam ng mga Hudyo na yung word na I am, binanggit yan doon sa book of Exodus. Okay. Saan po yan? Mga kapatid, sa book of Exodus, chapter 3, verse 14. Exodus chapter 3, verse 14. Anong sabi ni Jesus Christ? Before Abraham was I am. Okay. Kaya nagalit na sila. Ginawa mo talagang Diyos ang sarili mo. Kuha na lang ba ito? Babatoin. Pero humalo lang si Jesus Christ sa karamihang tao. Hindi na siya makilala. Hindi nila ni malaman. Saan na Jesus Christ? Kasi si Jesus Christ, ordinaryong tao lamang ang kanyang stature. And God said, no? In Exodus chapter 3, malalaman natin mga kapatid, no? Di ba? Si Moses pumunta sa Mount Sinai. Sa Mount Sinai ba? Dito sa Saudi Arabia. Sa Tabuk. Ang pangalan ng bundok na yan ngayon is Jabal el-Los. Jabal el-Los meaning the mountain of law. Oh, law ba? Los. Jabal el-Los or Jabal al-Musa. Yan ang pangalan sa bundok na yan or Moses Mountain. Kaya totoo naman eh. Puntahan natin yan, Brad. Magsasakyan lang tayo patungo doon. Kasi ang aeroplano mahal. Okay. Isang araw biyahe doon, isang araw pabalik. Pagdating doon, kahit mga 3 araw doon, or 2 araw, doon na tayo mag-arkila ng sasakyan. Kasi hindi pwede ang ano doon eh. Talagang plus tour guide, yan lang. Parang sa gastusin natin, ang mababawa sa atin ay aeroplano. Oo. Ganun lang. Tingnan natin. We will pray for it. Kasi mahirap na pupunta tayo sa Israel. Sa bagay, ano na ngayon? Walang ano na. Kasi Trump na nanalo eh. Oo. Okay? Si Trump na nanalo eh. So, mas maganda pag mag-convoy tayo nga doon, maganda. Di ba? So, sabi dyan, in Exodus chapter 3, tingnan natin, Brad, ha? Kasi sabi doon sa Brad, now Moses kept the flock, in chapter 3, verse 1, now Moses kept the flock of Jethro, his father-in-law. Doon sa Madian City, Brad, andoon yung Jethro Tom. Yung menteryo talaga, si menteryo ba? Ano talaga? Jethro talaga. Kahit taga doon si Jethro. Oo. Ang lugar, anong pangalan, brother? Lugar? Mada no? Almada.
Almada ang pangalan Almada. Kasi Midian ba? Midianites andun Oo. So andun ang Moses well, bay malalim, walang tubig. Oo. Kaya nila binakura nila. So si Moses pumunta doon sa Mount Sinai. Ang sabi ng Diyos, now Moses kept the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and led the flock to the backside of the desert, and came to the mountain of God. Mountain of God is Mount Sinai. And the angel of the Lord appeared unto him, a flame of fire out of the midst of the bush. And he looked, and behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed. And Moses said, I will now turn aside, and see the great sight, why the bush is not burned. And when the Lord saw that he turned aside to see, God called unto him out of the midst of the bush, and said, Moses, Moses. And he said, Here am I. And he said, Draw not nigh hither, huwag ka lumapit dito, put off thy shoes, tanggalin mo sapatos mo, from off thy feet, for the place whereon thou standest is holy ground. Moreover, he said, I am the God of thy father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. And the Lord said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt, and have heard their cry by reason of their taskmaster. For I know their sorrow, and I am come down to deliver them out of the hand of the Egyptian, and bring them up out of that land unto a good land and a large, unto a land flowing with milk and honey. Yun yung Canaan land. Unto the place of the Canaanites, the Hittites, the Amorites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites. Yun ang nakatira sa lugar ng Israel at that time. Doon sila dadalhin ng Diyos. Okay? Ito yung mga Canaanites, Hittites, Ammonites, Perizzites, Hivites, Jebusite, Girgasites, mayroon pa yan doon sa Book of Deuteronomy. 7 nations, tatanggalin ng Diyos yan doon. Okay? So, mga kapatid, sabi ng Panginoong Hesukristo, now therefore, behold, the cry of the children of Israel is come unto me, and I have also seen the oppression wherewith the Egyptians oppressed them. Come now therefore, and I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt. And Moses said unto God, Who am I, that I should go unto Pharaoh, and that I should bring forth the children of Israel out of Egypt? And he said, Certainly I will be with thee, sabi ng Panginoon. And this shall be a token unto thee, that I have sent thee. When thou hast brought forth the people out of Egypt, ye shall serve God upon this mountain. Kaya makita mo doon sa paanan ng Mount Sinai, daming mga altar doon. Kasi, million din sila Kaya nga Exodus ang term Ang Exodus is, the meaning of Exodus is the departing of billions. Yan ang meaning ng Exodus. Million ang umaalis. Okay? Kaya nga, doon sa paanan ng Mount Sinai, maraming mga altar doon. Makita mo talaga mga altar to. Paano ba't binaglalagay yung mga altar to? Mayroong kumpol dito ng altar. Mayroon din doon. Mayroon din doon. Siyempre kasi mga tribo-tribo sila Alam naman, ang tribe of Judah, humalo kayo doon sa tribe of Benjamin. Hindi naman ganun Kung saan tribo ka, dito ka pumusto. Kung saan tribo ka, dyan ka pumusto. Ganyan. Pero doon sa unahan, sobrang laking platform, brad. Okay. Oo, yung binakuran talaga ba? Oo, na hindi ka makapasok. Pero ang ginawa namin, binuksan namin, pasok kami doon, picture, tapos labas tayo agad. Habang wala pang pasaway Okay? Ngayon, pagdating sa 13 mga kapatid, and Moses said unto God, Behold, when I come unto the children of Israel, pag mupunta na ako doon, and shall say unto them, The God of your fathers hath sent me unto you. And they shall say to me, What is his name? What shall I say unto them? Mayroon kong nakita sa TikTok. Ano daw ang pangalan ng Diyos? Mayroon kong nakita sa TikTok. Brad, ano daw ang pangalan ng Diyos? Ha? Alam niyo ba ang pangalan ng Diyos? Isa sa pangalan natin dito. Kilala niyo? Ha? Ha? hindi siguro nakita yun. Anong pangalan ng Diyos?
Sabi ko, loko-loko tong TikTok ka. Pero ano naman? Sabi ko talaga naman. Sabi ko, natawa ako. Sabi ko talaga, kung makagawa lang ng TikTok, Sabi nga, pangalan doon ng Diyos, Andy. Andy. Isipin nila, paano nangyari? Bakit Andy? Kasi sabi, "In the name of the Lord." Kaya minsan, alam na, TikTok, medyo gumaganon ko sa mag-ting. Bigla akong wala talaga sa ulog tong TikTok. Kung makagawa lang Andy daw. Sabi ko, si Brother Andy to. In the name of the Lord. Sabi ni Moses, mga kapatid, pinadala ako ng Diyos ninyo dito. Kahit sabihin pa ni Moses, pinadala ako ng Diyos dito sa inyo. Tapos tatanungin, alam niyo naman na ang mga Hudyo, mga kapatid, for the Jews require it a sign. Yon ang prinsipyo ng mga Hudyo. To see is to believe. Oo. Ngayon, pag tinanong Brad, dalan mo ang tubig isa, pagbalik mo. Pag bumalik, sige lang, Brad. Okay lang. Pag dumating ako sa inyo, pag dumating ako sa mga Hudyo, ano sasabihin ko pag nagtanong sila, anong pangalan ng Diyos mo? Anong pangalan ng Diyos na nagpadala sa iyo? Ang sagot ni Jesus Christ, I am that I am. Kapatid, paano mo i-relate ito kay Hesukristo? Salamat, Brad. Paano mo to i-relate kay Hesukristo yung I am that I am? Kasi sinabi niya kanina before Abraham was I am. Kaya galit na galit ang mga Israelites. Because that verse, mga kapatid, it is a proof of the pre-existence of Jesus Christ in the Old Testament. Sinabi ni Jesus Christ in response sa mga tanong ng Israelites, kung talagang aral sila sa salita ng Panginoon, talagang malaman nila, ginawa mong equal lang sarili mo sa Diyos, ginawa mong Diyos sarili mo. Kasi sinabi ni Jesus Christ, siya din mismo nagsabi niyan doon sa kay Moses, I am that I am. Ako yan. I can guarantee that I am. Ang ibig sabihin niyan, I am meaning self-sufficient, self-existence, and ano ba yung sabi dyan? An immediate presence. Yan ang meaning ng I am. Ako yan. Kaya nga si Duterte pang sabi, pag anong mangyari ng mga pulis na yan, ako yan. Ako sisihin nyo. Parang ganun. Because he guaranteed that his self-existence, self-sufficient, and immediate presence. Yan ang meaning ng I am. Para maunawaan natin kung ano ibig sabihin ng I am, the Hebrew Bible can tell you perfectly that Jesus Christ is God using that verse. The word I am that I am in Hebrew language is Eye Asher Eye. Eye Asher Eye. Ang Hebrew word ng I am is Eye. An English name ng Eye is I am. Kaya nga magkatunog, di ba? Ang root word or ang root word ng Eye is Yahweh. Doon kinuha yan. Ayan. Kaya ang meaning ng Eye or I am God. Yan. Kaya simply speaking, brethren, when Jesus Christ said in that book of John chapter 5 verse 58, meaning I am, meaning God. Yan. Yung binanggit niya, I am, is meaning Iye or God or Yahweh. Ngayon, may mga Muslim magtatanong, mayroon ba sa Biblia na sinabi ni Jesus, ako ay Diyos? Yan ang versikulo. Kasi ang I am is God. Iye, I am is God from the word Yahweh.
Kasi tinanong yan doon sa Book of Deuteronomy, sa Book of Exodus Pag pumunta na ako doon sa mga children, sa mga ano sasabihin? Magtanongin sila ano ang pangalan ng Diyos na nagpadala sa'yo? What shall I say unto them? Ano sagot mo? God! Ang sabihin mo. Yan ang pangalan ko, God. I am. Or Yahweh. Yo. Alright? Amen mga kapatid? So, where is Jesus Christ? Another proof of the pre-existence of Jesus Christ before He was born of Mary is the verse John chapter 5 verse 58 at Exodus 3 chapter 16. Chapter 3 verse 14. No? So, He existed in the Old Testament. Amen, brethren? Okay, 5 minutes more. In John chapter 17, verse 5. John chapter 17, verse 5. Ano naman pagkasabi ni Jesus Christ dyan? In John chapter 17, verse 5, and now, O Father, nung nalalangin siya, and now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had, with the glory which I had meaning, kailan po yon? Alam mo na. Tinutukoy yan doon sa nung una pa lamang. Which I had with thee. Before the world was. Very clear. Na Jesus Christ existed even before He was born of Mary. Okay? Kaya nga, incarnate siya in the New Testament. When we are talking about pre-incarnation, so where is Jesus Christ? Bago pa ang incarnate niya. Bago pa ang katawan niya, ibig sabihin. Okay? Kasi ang meaning na incarnate or incarnation is to embody in the flesh. Lagyan ka ng katawan. So, saan siya? Bago yan. Sabi niya, which I had with thee before the world was. Maliwanag, mga kapatid? Bago pa ang mundo. Bago pa ang mundo. Bakit? Kasi siya naman nag-create niyan Tama ba? The Creator must be outside of His creation when He created something. Tama ho ba? When He will create the world, dapat nasa labas siya. Alang naman maggagawa siya ng mundo na nasa loob siya. Aba, hindi yata tama yon. When God created the world or anything, He must be outside of the box. Tama? So, ganun siya mga kapatid. Kaya nga sabi dyan, it is a clear proof that Jesus Christ existed even in the old times, brethren, before He was born of Mary. Itong versikulo to, na siya mismo nagsabi, nung nanalangin siya sa kanyang ama, na i-glorify mo ako, ama ko. Katulad ng sarili, no? With the glory which I had with thee before the world was. Kita mo yan? Bago pa ang mundo, si Jesus Christ was existed already. Tama? Kaya nga malaman mo doon sa Book of Micah chapter 5 verse 2 na ang Jesus Christ talaga, si Jesus Christ ang ipanganak na sabi doon, but thou Bethlehem Ephratah, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee, sabi ni Micah sa kanyang propesiya, shall he come forth unto me, that is to be ruler of Israel, whose goings forth have been from of old, ang kanyang pinanggalingan noong una pa, have been from of old, from everlasting. Pag ang noong una pa, dugtungan mo ng walang hanggan, ang resulta niyan, infinity.
Alam niyo yung infinity? Okay? Alam niyo, ang infinity meaning, walang patunguhan, wala ding hanggan. Walang hangganan ba? Oh, wala eh. Walang simula eh. Oh, ganun ang infinity. Illuminati yan eh. Si Illuminati kasi gusto magiging Diyos din eh. Okay? No? Tingnan mo pinanggalingan ni Hesukristo. Walang pasimula. Walang hangganan. Walang pasimula patungo sa walang hangganan. O saan ka dyan, Brad? O talagang... Bakit? Eternity. Tama ho ba? Kaya nga sabi na, balik tayo doon sa versikulo na yun, Brad. Sa John chapter 17 verse 5, which I had with thee before the world was. So maliwanag na ang existence ni Jesus Christ even before the world was. Tapos sabihin mo si Hesukristo ay tao lamang. Ang galing mo naman. Si Hesukristo na nagsabi dyan eh. Before the world was. May tao ba na before the world was na ganyan? Wala. Diyos lang ang mayroon yan. Tama? Kasi God is omnipresent. Okay. And verse 24. Ibaba mo lang, Brad. In verse 24. In verse 24. Father, I will that they also. Gusto niya, sila din, mga anak ng Diyos, mga tumanggap ba, nanampalataya kay sa Kristo. Whom thou hast given me, be with me where I am, that they may behold my glory. Kung saan si Hesukristo, nandoon din tayo, mga kapatid, para makita nila ang aking kaluwalhatian, which thou hast given me, for thou lovest me before the foundation of the world. Iyon. Oh, talaga naman. Oh, si Jesus Christ existed talaga in the old times. Before the foundation of the world. Bago nga ginawa ng pundasyon ng mundo eh. Oh, nandoon na si Hesukristo. Tapos sabihin mo, tao lamang siya. Walang makakagawa ng ganyan na wala pa ang mundo. Walang tao na maging ganyan, kapatid. Diyos lang ang meron yan. Oh. Tapos ang pagkakilala mo kay Hesukristo ay tao lamang. Ako po. Oh. Last 2 minutes. Philippians chapter 2 verse 6. Philippians chapter 2 verse 6. Oh. Philippians chapter 2 verse 6. Doon mo na sa 4, Brad. Baba mo na sa 4. Look. In verse 5. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Sa panulat ni Apostle Paul to the church of Philippi, sabi niya, ganito dapat ang kaisipan ninyo, mga kapatid, na kaisipan ni Hesukristo. So, ang kaisipan natin dapat kaisipan ni Jesus Christ. Ano bang kaisipan ni Jesus Christ, Pastor? Abay, makadiyos. Pag makadiyos ka, kapatid, isa sa attribute ni Jesus Christ, He is thinking others more than Himself. He came not to be ministered, but to minister. Tama ho ba? Oh. Bakit? Bakit ginawa ni Hesukristo to minister unto them? Because He want to set an example. How it meant to be a humble person. Yan ang ibig sabihin. He set an example to be a humble person. There is humility in Him na dapat ganun din tayo. Yan ang kaisipan ni Hesukristo. Mas gusto pa niyang unahin ng ibang tao. Oh. Pagdating sa spiritual na bagay, talagang makita mo si Hesukristo. Kumbaga, inside the church, dapat ang makita ay selfless. Hindi selfish.
Di ho ba? Kaya ang mga ibang mga mananampalataya ang nagiging selfish. Imbes selfless, selfish. Oh. Di ba? Ganon siya. Kaya nga sabi diyan, let this mind be in you, which was also in Jesus Christ. In verse 6. Si Jesus Christ na yon, na dapat ganon na kaisipan natin, na si Jesus Christ na yon, na kung saan, being in the form of God. Being in the form of God. Kung ano ang Diyos, yan din siya. Tama? Yan ang ibig sabihin yan. Kung ano ang Diyos, yan din si Jesucristo. Kung God the Father is God, si Jesus Christ is also God. Bakit? Kasi sinabi dyan thought it not robbery. Thought it not robbery. Ano yung thought it not robbery? Ano yung robbery? Pag nanakaw, ninakaw. Ganun ang robbery. Nakaw. Kung baga ang pagka-Diyos ni Jesucristo, huwag nang isipin na ito'y ninakaw niya sa kanyang Ama. Lord, hiramin ko muna yung God the Father, hiramin ko muna yung kapangyarihan mo kasi ako wala akong kapangyarihan Hindi ganyan. Kaya nga yan ang ibig sabihin yan. Thought it not robbery to be equal with God. Si Satanas sigurado gusto niyang magnakaw na magiging Diyos. Si Satanas sigurado yon. Doon sa Book of Isaiah, napakaliwanag. Gusto niyang maging katulad Diyos. Bakit? Ang kapangyarihan niya as an angel lamang Ang angel, brethren, in the book of Job and in book of Psalm, he is only a created being. Tandaan niyan. An angel, si Lucifer, si Michael, si Gabriel, yung mga cherubim na yan, mga seraphim na yan, they are all created being like us. Pero may kapangyarihan nga lang sila. Yun lang pagkakaiba. Okay? Yan ang ibig sabihin Yung pagka-Diyos na Jesucristo, hindi niya ninakaw or hiniram sa kanyang Ama. Bakit? Ang kapangyarihan ng Ama, ganon din ang kapangyarihan niya. Kasi ang kapangyarihan ng God is what? Omnipotent, omniscient, and omnipresent. Yung tatlong attribute na yan, nandoon yan sa Diyos, God. At ang God na yan in triangle form or called tripartite. Kaya ang tawag dyan, 3 person in one God. One God, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Yan. Amen. Ang God the Father is not God the Son, nor God the Son is the Holy Spirit, and Holy Spirit is not God the Father. Ganon yan ang ibig sabihin. May kanya-kanya silang function. Bakit? Pareho naman sila Diyos tatlo Okay? Hindi nila maintindihan yan. Hindi nila maintindihan yan. Saksi ni Batman, saksi yung sabrat? Saksi ni Batman at saka Iglesia ni Tarzan. Hindi nila maintindihan yon. Bakit? Unang-una, wala namang magpapaunawa sa kanila Holy Spirit para maunawaan nila yun So, hindi ninakaw ni Jesucristo ang kanyang pagka-Diyos. Bakit? Yung to be equal with God. Kaya, normal lamang na yung mga sinabi ni Jesucristo doon sa Book of John, chapter 5, verse 58, doon sa Book of John, chapter 17, verse 5 and 24, na ang existence ni Jesus Christ is before the world was. Normal lang yun. Tama lang yun na sinabi doon. Bakit? Hindi nga niya ninakaw ang pagka-Diyos niya Kasi Diyos lang ang magkaroon ng ganon na before, na ang existence niya ay before the world was or before the foundation of the world. Diyos lang ang mayroon yan. Ang tao, hindi kaya niyan. Amen, mga kapatid? So sana maunawaan natin, sana naintindihan natin yung sa subject natin na Christology, the pre-incarnate Christ,
Saan si Jesucristo before He was born of Mary? Ano ang mga scriptural proofs of His pre-existence? John chapter 1 verse 1, John chapter 8 verse 58, John chapter 17 verse 5 and 24, and Philippians chapter 2 verse 6. Mayroon pa sa Colossians chapter 1 verse 16 and 17. Tingnan natin, Brad. Colossians chapter 1 verse 16 to 17. Anong sinabi diyan? Dito sa dalawang bersikulong ito, Jesus Christ created all those things. Or Jesus Christ is the creator. Ano pagkasabi diyan? For by Him were all things created. Okay? For by Him, by Jesus Christ, were all things created. So, ibig sabihin, siya ang nag-create niyan. Kaya therefore, yan ang tanong sunod For by Him were all things created that are in heaven, that are in the earth, visible, yung nakikita, visible and invisible. Visible daw. Nakikita ang invisible. Ano bang invisible? Maraming mga bagay, brad, na hindi mo kikita sa tingin mo lang. Maraming mga bagay na hindi mo kita. Kailangan mo microscope. Lalo na yung malayo na, hindi mo makikita. Ibig sabihin, by the visibility of man, visible or invisible, siya ang gumagawa nito. Kahit nga angel, hindi mo makikita niya natin ngayon But God created it. Jesus Christ created it. Whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all these things created by Him and for Him. Pastor, ibig sabihin yung mga trono na ng mga wicked dyan, ang Diyos ang nag-ano dyan? Ang prinsipyo niya, noong unang panahon, ganun man ang disenyo ng Diyos. Ganun ang pagka-create ng Diyos niyan. Pero, ano nangyari? Because Satan is here, ayun, nasisira. Naging wicked ang throne, naging wicked ang dominion, naging wicked ang principalities, naging wicked lahat. Bakit? Andito si Satan sa mundo Yan ang totoo Ganon siya. Imbes na lahat ng create ng Diyos para sa kanyang kalulatian, hindi nangyari. Bakit? Wala Ang nakaupo wala sa hulog evil Di ba? So ibig sabihin, dito pinapakita lamang Jesus Christ in the beginning created all of these things. He was a creator. Amen? He was a creator. He is a creator. So He existed before the world was. Kasi when He created the world, dapat nandun siya sa labas. Okay? And if He is outside of the creation, ibig lang sabihin yan ay He is not subject to what? To space, to time, and matter. Kung baga, sa science, He is not subject unto it. Kasi He created all of these things. Kaya nga tama lang, sinabi doon sa Micah 5:2 na ang kanyang pinanggalingan, walang simula, wala ding hangganan. Wala Eternal siya From eternity to eternity. Amen, mga kapatid? Any question? May tanong ba kayo? Tanong kayo. Ang tanong niyo about Jesus Christ. Tanong, mga kapatid. Anong tanong? Ang tanong. Maliwanag ko ba sa inyo? Pag sinabi na si Jesus Christ is God, alam niyo mga bersikulo huwag niyo kalimutan yun. Dapat alam niyo. Kasi pagdating labas, tatanungin lang kayo nila na
Si Jesus Christ daw, wala naman siya sinabi na ako ay Diyos at sasambahin niyo ako. Talaga naman. Ayos kayo ah. Oh. Okay. Yung pre-existence si Jesus Christ, nagpapatunay lang na siya ay Diyos. Okay? Kasi hindi magawa ng tao yan. Yung sinabi niya na before the foundation of the world, yung sinabi, which I had with thee before the world was, yung mga wordings na yan, ambot, kung kaya ng tao yan. Diyos lang ang mayroon yan. Okay? Yung sinabi na, I am, matindi yun, binitawan niya. Kasi yung I am, Yahweh yan, ang root word niyan. Okay? Yahweh. Kaya nga, Eye, I am. Halos magkatunog. Kasi ang root word niyan is God. Anong pangalan ng Diyos? God. Hindi Andy. Ha? Okay? Okay? Let us pray. Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for the words. We thank you for the doctrine of the Lord Jesus Christ, which is Christology. We are praying, O Father, that sa susunod pa na pag-aaral namin, turuan niyo po kami that we will not be drifted away from what we have learned, from what the Bible said, and what the true doctrine, O Lord, that Jesus Christ is God. Jesus Christ existed from eternity to eternity. Salamat, Panginoon, sa pribilehiyong ito, to be your children, to be the sons of the living God. Maraming salamat, Panginoon. Thank you for the salvation. Thank you for the faith. Thank you for guiding us. In all these things, we thank you and we praise your name in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen. Ano kapatid?